DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Isang mabagyong umaga Pilipinas. Isama ho natin sa ating mga dasal ang Bicol. Bagyong Christine, napanatili ang lakas, klase sa lahat ng antas at pasok sa trabaho sa gobyerno, pati mga korte suspendido sa buong Luzon. Vice President Inday Sara, kumasa sa hamon ng neuropsychiatric test, may ilang kondisyon. Dapat daw kasabay din sa drug test ang mga politiko. Pulis na dinadawit sa pagpatay kay Batangas Mayor Halili noong 2018, pinatawan ng contempt ng Quad Committee. Colonel Espinido binawi ang mga dating akusasyon laban kay Dilima ukol sa iligal na droga. Mag-asawang online seller binalak patayin sa bahay. 7 buwang gulang na bata patay naman ang malunod sa balde ng tubig sa Bacolod City. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po ang ating mga DZRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita, napanatili ng Tropical Storm Christine ang lakas nito habang nasa layong 345 km sa silangan-hilagang silangan ng Daet, Camarines Norte. Sa pinakawaling bulletin ng Pag-asa, taglay pa rin ang bagyo. Ang lakas na hangin umabot ng 75 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot naman ng 70 km bawat oras. Mabagal na kumikilos ang bagyo sa 10 km bawat oras sa direksyong Hilagang Kanluran. Nakataas ngayon ang signal number 2 sa southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Aurora, Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte at eastern portion ng Camarines Sur. Signal number 2 ang nasa eastern portion naman ng Albay at eastern portion ng Sorsogon. Nasa ilalim naman ng signal number 2 ang northeastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 ang nakataas ngayon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Bengueta. Gayon din ang Batanes, rest of Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, nalalabing bahagi ng Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kabilang ang Polillo Island. Signal number 1 din na nakataas sa Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Island, Marinduque, Romblon, rest of Camarines Norte, rest of Camarines Sur, Albay at rest of Sorsogon at Calamian Island. Signal number 1 din ang nakataas sa Aklan, northern portion ng Antique, kabilang ang Caluya Island, northern portion ng Iloilo, rest of Eastern Samar, rest of Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Sa Mindanao naman, nakataas din ang signal number 1 sa Dinagat Island at Surigao del Norte, habang nakataas din ang signal number 1 sa Siargao, Bukas Grande Group. Kanina lamang kausap natin si Judge Annalie Thomas. Ang sabi niya, hanggang ngayon nagpapatuloy po ang mga pag-ulan dyan po sa may Kabikulan. Ala silang kuryente, alang tubig. Ingat po kayo at sana po patuloy ho nating ipagdasal ang ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Suspendido na ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan at mga trabaho sa pamahalaan sa buong Luzon ngayong araw, October 23. Alinsunod ito sa utos ng Malacanang, inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin kagabi. Ito'y dahil na rin sa pananalasa at patuloy na banta ng Bagyong Christine sa buong Pilipinas. Yan pa man ang matanggapan ng pamahalaan na meron kinalaman sa delivery ng basic at health services at disaster preparedness and response ay dapat na magpatuloy ang operasyon. Samantala, pinapaubayan na ng palasyo sa mga employer ng pribadong sektor ang suspensyon ng pasok sa trabaho. Magandang umaga kay Dr. Efraim Rubiano. Nakahapon pa ho naka-duty sa ospital dyan po sa Cavite.
Maladilubyong pag-ulan ang dala ng Bagyong Christine sa Pilipinas. Ito naman ang sinabi ng spokesperson ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na si Direktor Edgar Posada sa panayam ni na Henry Uri at Karen Uyong sa programang Balansyado dito sa DZRH. Ayon kay Posadas, may higit sa 200 milimetro ng pagulan ang tinatayan nilang mararanasan sa mga naka-red alert na mga lugar. Kabilang na dito ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, National Capital Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Eastern Visayas at Cordillera Autonomous Region. Sinabi pa ni Posadas, sa bukod sa malawakan at malakas na mapagbuhos na ulan, dala rin ng Bagyong Christine ang malalakas na bigwas ng hangin. Talagang malakas sa Tagalog po, parang dilubyo yung tuloy-tuloy po na pag-ulan na talagang siguro ito po ay more than 200 millimeters of rain kung hindi po ako nagkakamali. Ang ibinubuhos. Ganun nga po itong si Christine sir. Kung lang sabihin, naka-red alert lang po sila para nakahunda po sila in any event. Kung kasama po dito ang NDRIM OCD sa Campaginaldo, yung regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 8, at saka yung Cordillera Autonomous Region po. Yung po naka-red alert. Yan, red alert nga dahil doon sa binabanggit ng pag-asa na torrential rain o dilubyo, posibleng dilubyong pag-ulan. I-stranded naman ang libo-libong pasahero sa mga pantalan dahil sa banta ng Tropical Storm Christine. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 3,000 pasahero na ang hindi makabiyahe. Stranded ngayon sa may 34 na pantalan sa bansa. Matapos na besuhan ang mga bangka at mga barko na wag munang maglayag. Kabilang sa mga pinoproblema ngayon ay mga pasahero na nasa mga pantalan na alang makain. Pero tiniyak naman ng mga otoridad, mamamahagi sila ng tulong. Ilang araw na po kasing inaabiso na magiging malakas at mapanganib itong Bagyong Christine. Pero yung iba talagang sinadya pa rin bumiyahe. Nakahanda na mga family food packs na ipamamahagi naman sa mga lugar na maapektuhan ng Bagyong Christine. Kapanayan pa rin ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, nasa mahigit 2 milyon ang nakastandby na family food packs sa national stockpile. Naipreposition na rin daw sa ilang mga local government units ang iba pang mga food packs na mas madaling maipamahagi sa mga nasalanta. Sinabi pa ni Dumlao, ang isang family food pack ay naglalaman ng 6 na kilo ng bigas, delata at kape. Nakakasya sa 2 hanggang 3 araw na kapagkain ng pamilyang may 5 miyembro. The warehouses of the local government units ay siyang nagagamit natin at nakapag-preposition na tayo ng goods doon. So, nasa baba na, no? In fact, pwedeng sa barangay level, madali na pong ma-access iyan at hindi kinakailangan nga na i-transport pa natin. Dahil it's already located on the ground. Isang family food pack na ibinabahagi ng DSWD as part of implementation support to local government units ay naglalaman po ng 6 kilograms na bigas. Meron din po iyang assorted na tinsan, pwedeng corned beef, sardinas, and tuna flakes. And of course, meron din po iyang chocomalt and 5 sachets din ng coffee. A family food pack could last for 2 to 3 days and it's good for a family of 5. Magandang umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga kababayan natin dyan po sa Japan. Naimbang nabigan ka na kayo amin sa ating mga kababayan sa Norte. Diyos maraming mga aga sa ating mga kababayan sa Bicol. Nagdeklara na ng state of calamity ang lalawigan ng Albay. Alaman sa pinsalang tinamo, epekto ng Tropical Storm Christine na patuloy pang nananalasa. Ayon sa provincial government, patuloy ang malakas na pagulan dala ng Bagyong Christine. Nagresulta na ng malawakang pagbaha at landslide sa kanilang lugar. Layon ng deklarasyon ng state of calamity na magamit ang lokal na pamahalaan ang kanilang resources para sa kalamidad at masuportahan ang mga evacuation at camp management ng mga apektadong populasyon. Samantala, kung mga naranasang mga pagulan dyan ho sa Mindanao ay nagdudulot pa rin ho ng perwisyo. Maglala naman ng mahigit 2.8 billion pesos na emergency loan ang Government Service Insurance System o GSIS sa mga miyembro nitong maapektuhan ng mga bagyo at partikular na rin ng mga naperwisyo ng dengue. Kabilang sa mga ito ang 87,000 na mga aktibong miyembro ng GSIS mula sa 9 na lugar at mga probinsya ng Luzon at Visayas na isa sa ilalim sa state of calamity. Partikular rito ang Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Mountain Province, Palawan, Northern Samar, ang Dingli sa Iloilo, Hinigaran sa Negros Occidental at Binson sa Camarines Norte.
13 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Bumaba naman ang bilang ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila'y mahirap at nakararanas ng pagkagutom sa third quarter ng taon. Sa tugon ng masa survey ng Octa Research ayon sa mga respondent, lumalabas na 43% ng pamilyang Pinoy o 11.3 milyon na nagsasabing mahirap sila. Ayon sa Octa Research, malaki ang ibinaba nito mula sa 48% na naitala sa second quarter survey na nangyari naman noong Hunyo. Nangangahulugan niya na 5% ang nabawas sa katumbas ito ng 1.4 milyon ng mga pamilya na ikinukonsidera ang kanilang sarili na mahirap. Samantala, tinatayang 11% ng mga pamilyang Pinoy o 2.9 milyon naman ang nagsabing nakaranas sila ng gutom sa nakalipas na 3 buwan bago ang survey. Ayon sa Octa Research, bumaba rin ito mula 16% na naitala sa tugon ng masa survey noong Hunyo. Ang survey ay sinagawa noong August 28 hanggang September 2 gamit ang face-to-face interview at may kabuuang 1,200 male at female respondents, edad 18 pataas ang tinanong. Ang survey ay may positive-negative 3% margin of error at 95% confidence level. Maganda umaga, Pilipinas! 14 minutos na makalipas ang alas 4 na umaga. Hoy mga mamis ha, hintayin ho natin ang paghupa ng ulan bago tayo maglaba. Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, made on sebon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Pwedeng makipag-ayos si Vice President Sara Duterte sa Pangulong Bongbong Marcos at mga kaalyado nito. Pero sinabi ni VP Inday may mga kondisyon ang kanyang pakikipag-ayos at dapat ay magsorry muna ang Pangulong BBM at ang kanyang mga kaalyado sa pagkapatay ng isang lalaki na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ noong Agosto. Natatandaan na napaulat na isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang nasawi dahil sa atake sa puso nang isagawang pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin District, Davao City. Sinabi ni VP Inday kung gusto ng kampo ng Pangulong BBM na magkaayos sila at patawarin ay dapat na magsorry muna sila sa pamilya ng namatay at sa lahat umano ng mga natirgas, napokpok at nabugbog na mga pulis. Nagsosorry din ni VP Sara ang mga kaalyado ng Pangulong BBM sa mga individual na hindi umano makatulog dahil sa pinatatawag sa paulit-ulit na hearing ng House of Representatives. Orasan niya na magawa ito ni na Pangulong BBM at mga kaalyado, maaari na nilang pag-usapan o maaari na niyang pag-isipan kung patatawarin sila. Inamon din ni Vice President Sara Duterte ang mga kongresista at mga kakandidato sa mababang kapulungan sa 2025 elections na sumailalim sa neuropsychiatric at drug test. Ikinasa ni VP Sara ang hamon matapos pumayag sa mungkahi ng ilang mga opisyal na magpatulong sa health professional kasunod ng mga binitawan niyang salita sa isinagawang press conference. Matatandang sinabi ng Pangalawang Pangulo na huhukayin niya ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. itatapon sa West Philippine Sea kung hindi niya titigilan ng pag-atake ng mga kaalyado niya o kaalyado ng Malacanang. Giniit ni VP Sara kung unstable siya sa paningin ng kanyang mga kritiko, unstable din umano sila sa kanyang paningin. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug tests. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. Hinamo naman ni PBA Party List Representative Mix Nograles, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sabay silang sumailalim sa drug test ngayong araw sa High Precision Laboratory, Bahada, Davao City. Ito'y matapos na kumasa si Nograles sa hamon ni Vice President Sara Duterte sa mga young guns ng Kamara na sumalang sa drug test at na neuropsychiatric test. Kasunod dito nang inilabas na video ni Congressman Duterte na nagpa-hair follicle test siya noong pang-Agosto.
Ganito Nograles, luma na ang nasabing pagsusuri at hinahamon niya ang katunggali sa congressional seat sa Davao City. Sabay silang sumailalim sa drug test. Irit pa ng kongresista mula sa PBA Party List, dapat sabay silang ipakita sa mga residente ng Davao City na hindi sila natatakot na patunayan ang kanilang sarili sa harap ng taong bayan. Nagpahayag ng pagkabahala si House Assistant Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega sa kalagayan ni Vice President Sara Duterte matapos nga ang kontrobersyal na pahayag nito sa isang press conference noong nakarang linggo. Sa harap ng mga mamamahayag, ipinahayag ni Ortega na nakababahala ng estado ng katinuan ni BP Inday dahil hindi na lamang basta politika ang binibitawan nitong salita. Sabi naman ng One Rider Party List Representative na si Rod Gutierrez, pahayag ng Vice Presidente ay hindi nagustuhan ng maraming Pilipino. Bagaman sinabi ni Ortega na suhesyon lamang ang pagpapatingin ni BP Inday sa eksperto, hindi niya maalis na isiping merong mas malalim pang isyong kinakaharap ang pangalawang Pangulo. Kinumpirma naman ni Vice President Sara Duterte na siya ang nasa viral TikTok video na sumasayaw kasama ang 3 babae. Sa isang panayam sa pangalawang Pangulo sa 50th Philippine Business Conference and Exposition, sinabi nitong meron siyang 3 TikTok video na hiniling sa kanya ng isang content creator upang may promote ang account nito. Kwento pa ng Vice Presidente, tinuruan siyang sumayaw ng mga ito at hindi yon AI o Artificial Intelligence. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Iniyak naman ni Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acob sa publiko magpapatuloy ang mga investigasyon ng Kamara sa manoy mga maling paggastos ni BP Inday Sara sa confidential fund sa kabila ng kanyang mga pahayag na at ipakita ang ilang mga bagay sa press conference noong nakarang linggo. Tugon ito ni Acob sa paghingi ng mga mamahayag na reaksyon sa mga sinabi ni Duterte. Ayon kay Acob, kung paano harapin ng isang individual ang kanyang emisyon ay sumasalamin sa pagkatao nito. Nakakaapekto rin ang nararamdamang galit ni BP Inday sa kanyang pagdedesisyon. Humihingi naman ng paliwanag ang mga mababata sa kawalan ng transparency at pananagutan sa pinaglaang pondo at mga pinagkagastusan ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Alas 4:20. Hoy mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit lagi ng Shield Bath Soap. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! PDRRMO ng Pangasinan patuloy ang ginagawang paghahanda para sa Bagyong Christine. Masantos siya kabasan si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38 Freddy. Patuloy ginagawang paghahanda ng Pangasinan PDRRMO sa posibleng magiging epekto ng Bagyong Christine dito sa lalawigan. Itong sinabi ni Philippine Army Retired Colonel Luchenbar Oro ng PDRRMO. Nakipagpulungan niya siya kay PDRRMC Chairman Ramon Gico III kasama si PDRRMC Vice Chairperson Vice Governor Mark Lambino kung saan natalakay ang hakbangin sa paghahanda para sa inaasang epekto ng Bagyong Christine. Kasama rin niya sa naging usapan ng paglagda sa abiso sa publiko na naglalaman ng mga mahalagang palaala para sa kaligtasan ng mga Pangasinense. Nakaantabay na rin niya ang lahat ng mga response clusters upang masiguro na maipatutupad ang mga kinakailangang hakbangin sa pagtitiyak ng kaligtasan ng lahat. Anya bahagi ito ng patuloy na hangarin na maging ligtas ang bawat isa sa harap ng anumang klaseng panganib sa ating lalawigan. Una rito ay nagsagawa na rin niya sila ng pre-disaster risk assessment kasama ang PDRRMC response cluster at nakahanda na rin ang mga kakailanganing kagamitan para sa mabilis na pagresponde kung kinakailangan. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30 Tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Alas 4:22, sa naman pong lakad natin ngayong araw na ito, magpaon tayo ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng Pamil Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung
family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya rejimok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Teachers Day, higit naman sa 4,500 na mga guro at mga non-teaching personnel ng Department of Education sa Santa Fe, Alangalan, San Miguel, Batmangon, Tanawan at Tolosa sa unang distrito ng Leyte ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng AKA para kay Mama at Sir Initiative. Ang CASA season sa ilalim ng ayuda para sa Kapos-Angkita program ng Department of Social Welfare and Development. Naging posible sa tulong ni House Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez kasama si Congressman Jude Asidre. Ang event ay lalong pinasaya sa performance pa ni Waki Kiray. Bukod sa pamimigay ng ayuda, nagparapol din ng mga laptop at 10,000 piso. Ang tanggapan ni Speaker Romualdez. Ito katao sa kata ng bumalagtad ang sinasakyan nila sa Bontoc Mountain Province. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH 41 ay Bagdabigat Romy. Sugatan na 7 katao matapos ang nangyaring sakuna sa Sitio Matao, Arab proper Bontoc Mountain Province kahapon ng tanghali. Batay sa report ng Bontoc Emergency Operations Center, sakay ang 7 biktima sa Gray Innova galing sa Sagada Mountain Province nang mawala ng kontrol ang kanilang sasakyan na sanhi ng pagbaliktad nito at lumapag sa tabi ng kalsada. Kaagad na nagresponde ang mga personnel ng Bontoc Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Municipal Health Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bontoc Emergency Response Team, Red Cross at community volunteers at sinakluluhan ang mga biktima bago isinugod sa Bontoc General Hospital. Nakilala ang mga ito na sina Janice Region ng Dasmariñas, Cavite, Raylan Balanon, 14, Trina Region, 17, Jay Avilla, 20, Morris Beloy, Ashley Avilla, 18, at Juan Caric Ceredo Blado, 17. Pawang residente ng Laguna at Cavite. Patuloy na inimbestigahan ng Bontoc Municipal Police Station ang naturang aksidente. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy Justegina. Samantala, isang lalaki naman ginagamot sa ospital matapos pukpukin sa ulo ng baril ng kanyang nakaalitan sa Barugo, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32 Maupay Ngaga, Jimmy. Isang lalaki ginagamot sa ospital matapos hampasin sa ulo ng baril ng kanyang nakalitan sa gasoline station sa bayan ng Barugo, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si Elias Jan, 67 anyos, residente ng Barangay Santarin. Nakilalang sospek na si Alias Alan, 52 anyos, residente rin sa naturang lugar. Nangyari sa alas 8 ng gabi, alas 8:10 ng gabi sa Quali Fuels gasoline station sa sitio Lutao, Barangay Santarin, Barugo, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima at sospek nagkaroon ng minute pagtatalo habang nasa gasoline station, kaya bubunot ang suspect ng kalibre 38 na baril. Pinaputokan ang biktima, subalit naagaw ito. Hindi tinamaan ang biktima, kaya pinukpok na lang, hinampas lang sa ulo ang baril. Kaya itinakbo ang biktima sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas at agad naresto ang suspect ng mga responding pulis na kumpiska sa kanya ang kalibre 38 na baril na may 4 na bala. Mula dito sa DYV Lacson Radio Tacloban, ito si Aristotelo Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jimmy Angay-Angay. Hindi pumutok yung baril. Daming ganyan lalong-lalo na yung mga naka-issue sa ibang mga sikyo. Teka. Ayun, pinukpok niya na lang. Para nga naman may silbi. Nakipagkita naman si Agriculture Secretary Francisco Laurel kay Italian Minister for Agriculture Francesco Lollo Brigida
Kasabay ng World Food Day upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng agrikultura. Binigyan din ni Secretary Chu Laurel ang kahalagahan ng partnership na ito na naging matagumpay sa tulong ng Italian leader na G7 Agriculture Ministers. Partikular na si Minister Francesco Lolio Brigida. Ipinaalala ng kalihim ang naging trade mission noong 2023. Kung saan ilang kumpanya sa Italia na eksperto sa water management at irrigation ang naghanap ng kolaborasyon at oportunidad sa mga institusyon ng Pilipinas. Ang inisyatibang ito ay naglatag ng pundasyon para sa mas malalim pang kooperasyon sa pagmoderna ng sektor ng agrikultura dito sa Pilipinas. Ipinahig pa ng kalihim sa G7 Agrikultura Pesca Expo sa Italy ang hangarin niyang mapalawak ang export ng Pilipinas ng tuna, ngayon din ang pinya, frozen fish, karajinan at desiccated coconut. Umabot naman sa $129 million ang naging Philippine agricultural export sa Italy noong 2023. At nangunguna dyan ang mga produktong may kinalaman sa coconut oil. 1.3 million pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa loob ng isang linggong operasyon sa Davao Region. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag di mo? Mayong buntag usab Kuyang Angel, alinsunod sa patuloy na pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, ang PNP PRO11 ay patuloy na kamit ng mga makabuluhang milestone sa paglaban sa pagbuksa ng mga illegal na droga sa mga komunidad. Sa loob ng isang linggo mula Oktubre 14 hanggang Oktubre 20, 2024, 53 police operations ang isinagawa ng resulta sa pag-aresto sa 71 na drug personalities kung saan 80 na kaso ang isinampa sa korte. Sa pagsasagawa ng operasyon, nagawa rin ng PNP PRO11 kasama ang mga kalyadong puwersa na lansagin ang isang drug den na matatagpuan sa Proxete San Antonio, Mabini, Davao de Oro noong Oktubre 16, 2024 at nahuli ang maraming high-value individual kasama ang caretaker sa nasabing drug den. Bukod dito, nakumpiska rin ang operating team ng 202.0361 na gramos sa hinihinalang shabu na may standard drug price na 1,373,845 and 48 centavos. Maraming halaman ng marijuana na abot naman sa 13.738 gramos ng marijuana na may standard drug price na 1,848 and 56 centavos. Ayon kay Acting Regional Director ng PRO11, Police Brigadier General Leon Victor Rosite, na ang mga operasyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na labanan ang paglaganap ng iligal na droga, isang misyon na naayon sa mapahayag ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbel. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Jun Suter. Samantala, 4:31 na ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga, Pilipinas! Antabayanan po ninyo ang latest bulletin mula po sa Pag-asa. Ayman, wala pa ba yung mga contact natin dyan po sa Kabikulan, ano ha? Maalaman na natin anong sitwasyon nila. Although kanina nga po, bago tayo magprograma, may mga nakausap po tayo doon at ang sabi ho sa atin ni Judge Annalie Thomas, matindi pa rin ho yung kanilang nararanasang mga pagulan. Pabor naman si Senator Amy Marcos na buksan sa publiko ang Bicameral Conference Committee meeting sa panukalang 2025 National Budget. Ayon sa Presidential Sister, wala siyang nakikitang problema sa panukala ni dating Senador Panfilo Ping Lacson upang masiguro ang transparency sa BICAM. Punto pa ni Senator Marcos, naka-livestream naman ang pagdinig ng subcommittee at ang plenaryo. Kaya walang magiging issue kung isasagad na ito hanggang BICAM. Pero marami niya sa kanyang mga kapwa mambabatas ang tutol na mabuksan sa publiko ang BICAM meeting na nagiging picture-taking lamang ang sistema. Matatandaan question din ni Senator Marcos ang biglaang pagsulpot ng 26.7 billion pesos na ayuda sa kapos ang kita program sa BICAM report na nakapaloob sa 2024 national budget. Tiniyak naman ni Senator Amy na hindi na ito mauulit pa sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Sinabi po ni Senator Marcos na may sinulat na siyang love letter para sa Senate leadership na naglalayong mapahusay ang proseso ng BICAM budget upang maiwasan ang gulatan.
Umalma naman si House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte Representative Alexander Sandro Marcos. Naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ganyan din sa dating Pangulong Marcos Sr. Ayon kay Sandro Marcos, wala na sa lugar at wala na sa katwiran ang pinapakitang asal ng Vice Presidente nitong nakalipas na press conference. Sa kabila nito, sinabi ng Batang Marcos na hangad pa rin niya ang tagumpay ng pangalawang Pangulo sa kabila ng matinding salitang binitawan nito laban sa kanyang ama at lolo. Ayon pa kay Congressman Marcos, nananahimik siya tungkol sa pahayag ng pangalawang Pangulo bilang paggalang sa kanya dahil sa mandatong ibinigay ng taong bayan at sa mga responsibilidad na taglay ng kanyang posisyon. Pero sinabi nito na pinagsabihan siya ng kanyang ama na huwag nang gumawa ng anumang komento sa mga patotsada ni VP Inday. Teka muna, may update muna tayo mula kay Sherwin Alparo sa NAIA Terminal. Sherwin, dagsana bang mga pasero dyan? RE6, good morning. Angel, ganun pa rin at marami pa rin pasahero yung may nakatakdang lipad. Subalit may mga ilang announcements siguro later on tungkol doon sa mga apektadong lipad ng eroplano, epekto nitong pananalasa ng bagyo. Samantala, humingi ng paumanhin ang new NAIA Infrastructure Corporation sa publiko kasabay ng pagkasira ng 20 taong baggage handling system sa NAIA Terminal 3. Kasunod dito ng pag-amin ng NNIC na may bagong procure na ng mga baggage handling system para palitan ang umiiral na sistema na advanced at may panibagong redundancy security feature para masuri ang mga bagahe bago ikarga sa eroplano, kagaya ng naglokong X-ray system na dito sa nangyaring problema nitong nakaraang mga araw. Sa isang statement, sinabi ng NNIC na maaaring direktang makipag-ugnayan sa Cebu Pacific ang mga apektadong pasahero na dumating sa kanilang mga destinasyon na wala pa rin ang kanilang mga check-in luggage simula noong October 18. Simula October 18 ay nagpatupad ng mas mataas na manpower requirement ang Cebu Pacific at NNIC para ma-address ang problema sa delay sa mga bagahe na hindi na isakay sa mga eroplano dahil sa nasirang lumang proseso ng baggage handling system nito. Simula nang mag-take over ang NNIC sa NAIA nitong Setyembre 14, unti-unti nang pinapatupad ang modernisasyon sa NAIA lalo na sa mga critical system sa mas maayos na operasyon nito. Una rito, daang-daang mga bagahe ng mga pasahero ng Cebu Pacific ang inireklamo ng mga pasahero na hindi nakarating sa destinasyon kasabay ng kanilang biyahe dahil sa nasirang X-ray system sa baggage handling ng loading area ditong NAIA Terminal 3. So far, Angelo, yung mga may reklamo pa lamang ay yung mga pasahero ng Cebu Pacific na hindi na isakay. Halos 800 ito ng mga bagahe na sinasabing hindi na isabay doon sa kanilang flight nung mula pa ng Oktubre 18 dahil nga doon sa nasirang baggage handling system sa NAIA Terminal 3. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Batal para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alparo. Samantala, 3 bayan sa northern part ng Aurora, mahigpit na binabantayan ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Dala pa rin po ng panalalasan ng bagyong Christine. Naroon si Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Mahigpit ngayon na binabantayan ng PDRMO ng Aurora ang 3 bayan sa norte. Ito ang mga bayan ng northern part municipalities dito sa Aurora, ang Dilasag, Kasiguran at Dinalungan. Sa ngayon ay nakakaranas na ng mga pagbuhos ng ulan ang bahagi ng lalawigan ng Aurora. Kahapon, una nang pinagbawal ang anumang water activities sa mga dalampasigan na binabaybay dito sa bahagi nga ng lalawigan ng Aurora. Mula sa 8 bayan ay 1 bayan lamang ang walang coastal line. Ito ang bayan ng Maria. At ang 7 nga ay may mahahabang mga coastal line dito sa bahagi ng Aurora. Sa ngayon ay tuloy-tuloy na minomonitor ang lahat ng mga low-lying areas dito sa Aurora. Bagamat mahigpit ang ginawa na rin na pagbabantay ng ibang mga barangay disaster risk reduction, ay kani-kanya kahapon ang pag-aahon para matsak ang mga bangka na nasa mga ligtas na lugar. Sa ngayon din ay medyo may kamahalan ang presyo ng isda dahil may ilang araw nang hindi nga nakakapalaot ang mga mangingisda. Lalo pa ngayon, padating ang bagyong si Christine, lalo pang mas mataas na ngayon ang presyo nito. Ang
Pahayag naman ng provincial government ayon kay Governor Reynante Tolentino, ngayong araw na ito muli ay walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan. Una na kahapon na ito ay ipinatupad at ngayon inaatasan din ang lahat na wala munang maglalayag at bawal din ang pag-inom ng alak ngayon napapalaot o pupunta sa bahaging ito ng karagatan. So yan muna. Angel, yung ating update na ngayon ay may kuryente pa pero dumadanas na ng mga pag-ulan. RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa ating mga kababayan na pauwi ho ng Pilipinas, magpapasalubong ho kayo dito na ho sa Pilipinas, Tangerine Chocolate. Yan po mas masarap pa sa imported na tsokolate. 100% gawang lokal. Katulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga yugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpo-produce sila ng dekalidad na kakao beans at pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Yan po ang brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi po ni Dr. Helen Tan, ito'y gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng Department of Science and Technology at ng Department of Trade and Industry. Kaya naman, kahit ito ay 100% na gawang lokal, may pagmamalaki natin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, bawat tangkilik ho natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% ipinagmamalaking gawang atin. Pinagtibay naman ng Korte Suprema ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na nagdidiskwalipika kay dating Albay Governor Noel Rosal at dalawang iba pang mga opisyal ng Legazpi City. Kasama na ang misis nitong si Mayor Carmen Geraldine Rosal sa pagtakbo noong 2022 elections. Ayon sa inilabas na press briefer ng Korte Suprema, ang kanilang disqualification ay dahil sa naging paglamag sa Omnibus Election Code, kaugnay ng disbursement at release ng government funds sa gitna ng prohibited period dahil bago ang regular election period. Ibinasura din ng Korte Suprema ang petition for intervention na inihain naman ni Al Francis Bichara. Inatasan naman ng Korte Suprema ang COMELEC na magkahiwalay na idakit ang disqualification proceedings laban kay Oscar Robert Cristobal upang matukoy kung siya ay disqualified din na tumakbo noong 2022 elections, kaugnay ng pamimigay ng cash assistance sa kabila ng pagbabawal dahil nga sa nalalapit ng halalan. Inaasahan agad na makakaupo si dating Ako Bicol Party Representative Pido Garbin matapos namang alasin ang status quo ante order. Ayan. Antabayan na natin kung nakaupo na ba si Congressman Garbin. City Vice Mayor Butch Abo, mariing kinundi na naman ang pagpasok ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa Session Hall ng City Council nang hindi naman ito iniimbita. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Mariing kinukundina ng sangguniang panglungsod sa pangunguna ni Cotabato City Vice Mayor Johari Butchabu ang pagdating at pagpasok ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa session hall ng City Council nang hindi umano iniimbita at nagsagawa pa umano ng press con doon. Nakasaad sa open letter na ipinadala ni Vice Mayor Abu na hindi lamang umano ito lantarang kawalaan ng respeto sa mga miyembro ng konseho at pagbaliwala sa pagiging independent ng City Council, kung hindi, ito'y paglabag din umano sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Ayon sa opisyal na pahayag ni Vice Mayor Johari Butchabu, 9:35 ng umaga kahapon in-adjourn ni Councilor Custaha ang sesyon kasama ang 4 na City Councilors kasabay ng inilabas sa manifesto na sa next session ay imbitahan nilang muli ang department heads. 10:08 ng umaga nang umano'y pumasok si Mayor Bruce Matabalaw sa session hall at bukang bibig ng alkalde ang request niya kung approve o disapprove ay okay lang at na matuldukan umano ang issue.
Ito'y may kaugnayan sa Augmentation Fund para sa sahod ng 3,000 contractual employees ng Cotabato City LGU na tinanggal dahil sa umano'y na short ang pondong inilaan ng SP para sa sahod per 2024. Ayon naman kay Vice Mayor Abu, nagdagdag pa umano sila ng 10 million pesos sa 75 million na pasahod ng COS para sa taong kasalukuyan. Ang tanging hinihintay manong sagot ng SP mula sa Chief Executive ay kung saan napunta ang 85 million na pondo ng pasahod at saan din ang name list ng nakatanggap ng sahod. Ayon pa rin kay Vice Mayor Abu, ang sangguniang panglungsod ay co-equal ng Executive Department at hindi umano sila patitinag sa umano'y panghaharas at umano'y panlilinlang ni Mayor Matabalaw sa publiko. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipinong nakatutok sa atin all over the world, sa mga seafarers natin, sa mga mandaragat, sa mga marino. Magandang umaga. Ingat kayo ha, na medyo malakas ho ang bagyo dito ho sa may teritoryo ng Pilipinas. Pero sa medyo dadaan sa ating mga karagatan. Pagkagaling naman ng Kalumpit, Bulacan, dumiretso si Senator Bongo sa Paumbong, Bulacan para makiisa sa ribbon cutting ceremony ng Super Health Center sa Barangay Isidro Dos. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health at bilang tinaguriang adopted son ng Paumbong, patuloy na sinusuportahan ng mababatas, isinusulong ho ni Senator Go ang pagdaragdag ng Super Health Center sa bansa, lalong-lalo na sa mga malalayong komunidad. Taas pusong nagpasalamat si Senator Go sa pagkakataon na ibinigay sa kanya upang makapagserbisyo sa mga residente at inihayag na hindi niya sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Sinabi pa ni Senator Go, minsan lamang tayong dadaan sa mundong ito kaya dapat kabutihan o pagtulong ang gawin sa kapwa. At yan ay dapat na isakatuparan ngayon. Ipinahayag din ni Senator Go na kapag nakumpleto ng kagamitan sa Super Health Centers, pwede na rito ang mga outpatient care, birthing, laboratory diagnostics, katulad ng x-ray at ultrasound. Meron pang mga pharmacy services, ambulatory surgical units at marami pang iba. Na-cite in contempt ang isang pulis na iniuugnay naman sa pagpatay kay dating Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili na pinaniniwala ang isa sa mga biktima ng extrajudicial killing sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Si Police Captain Kenneth Paul Alborta ay na-cite in contempt sa pagdinig ng House Quad Committee dahil sa manoy pagsisinungaling na isang paglabag sa Section 11 Paragraph C ng House Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. Si Major Alberta ay makukulong sa detention center ng Kamara hanggang sa mapagtibay ng plenaryo ng Kamara ang ulat na ilalabas naman ng Quad Committee na pinamumunuan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano nagmosyon na cite in contempt si Alborta matapos na hindi masabi ang motibo ng pagpatay ng kanyang isang tauhan noong 2018. Si Halili ay pinatay ng isang sniper habang nasa isang flag raising ceremony noong Hulyo ng 2018. Kumasa naman sa hamon ng Young Guns ng Kamara de Representantes kaugnay ng inilutang hamon ni Vice President Sara Duterte na sumailalim sila sa drug test at psychiatric evaluation. Pero hamon ng Young Guns pagkatapos ng test ay dapat humarap naman si BP Inday sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Tumestigo matapos manumpa at nagsabi ng totoo sa investigasyon kaugnay ng kinikisyong paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales Representative J. Kong Hun, kung hindi lang kasi ito para linisin o hindi lang naman ito para linisin ang pangalan ni Vice Presidente sa mga business association, kundi para ipakita din ang accountability na niya'y lahat naman ng mga public official ay dapat na magkaroon ng ganong responsibilidad. Sinabi pa ng mababatas na kung mahalaga na matiyak ang tamang pag-iisip ng isang opisyal na gobyerno, importante din na magkaroon ng pananagutan ang mga ito sa kanilang aksyon. Binawi ni retired Police Colonel Joby Espinido ang nauna niyang testimonya sa Senado na nag-uugnay kay dating Senador Leila de Lima sa illegal drugs noong 2016. Ito'y matapos naman tanungin ni 2nd District Representative Gerbil Luistro ng Batangas
sa pagdinig ng House Quad Committee hinggil sa Duterte War on Drugs. Matatandaan noong 2016 sa Senate hearing, sinabi ni Espinido nakatanggap siya ng 8 million peso drug o nakatanggap ng 8 million peso drug money si De Lima mula kay Kerwin Espinosa na anak ng pinaslang na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ang andaman ni dating Senador Leila De Lima na agad na makamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lakas. Gumaling ito at maharap ang mga alegasyon laban sa kanya. Hiniling ni De Lima na gumaling na si Digong upang magkaroon na siya ng lakas na harapin ang lahat ng mga akusasyon. Si De Lima ay dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Nagbigay ng testimonya kaugnay ng extrajudicial killings sa pagpapatupad ng war on drugs ng Duterte administration. Inimbita ng komite si Duterte subalit hindi naman ito dumalo. Sa isang sulat na ipinadala ng kanyang abogandong si Attorney Martin Delgado III sa komite na pinamumunuan ni Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte, sinabi ng dating Pangulo na hindi maganda ang kanyang pakiramdam at kailangang magpahinga. Maaari umanong humarap si Duterte sa pagdinig ng komite matapos naman ang November 1. Inihayag naman ni dating Senador Leila De Lima na ang mga pinagkakatiwalang opisyal ni dating Pangulong Digong mula sa Davao ay kinabibilangan ni dating PNP Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi ni De Lima, itinalaga ang mga ito sa mga pangunahing posisyon sa mga malalaking lungsod upang pangunahan ang kampanya ng mga pagpaslang. Binigyan din pa ni De Lima na ang investigasyon ng Commission on Human Rights sa Davao Death Squad isinagawa noong 2009 ay napakahalaga sa pag-unawa kung paano nag-ooperate ang Death Squad. Ang investigasyon ay nagbibigay linaw sa sistema ng insentibo para sa Death Squad na nagbubunyag kung paano ginagamit ang confidential at intelligence fund upang pondohan ang mga logistical requirement at pabuya para sa mga pumapatay ng mga drug suspect. Isa sa pangunahing pahayag sa testimonya de Lima ay ang pagbubunyag ng struktura ng organisasyon ng DDS kasama ang papel ni Duterte bilang umunoy utak ng operasyon. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi bibigyan ng special treatment ng Senado. Detalye ng balita mula kay Raymond Daas, RH28 Raymond. Walang kaibahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ibang mga resource persons na humaharap sa investigasyon ng Senado. Ito ang binigyang din ni Senate President Francis G. Escudero sa inaasahang pagharap ni Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee hinggil sa war on drugs. Ayon kay Escudero, walang special treatment na ibinibigay ang Senado para sa mga resource persons. Walang pinag-ibang isang ordinaryong mamamayan sa isang dating Pangulo pagdating sa Senado. Ngunit umaasa ang Senate President na bibigyang galang ng kanyang makasamahang senador si Duterte bilang dating Pangulo. Hindi ito ang unang pagkakataon na haharap sa isang pagdinig sa Senado ang isang dating Pangulo dahil ginawa na ito ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang inimbestigahan ang kontrobersyal na pagkamatay ng 44 na taon ng PNP Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao. Narito si Senate President Chis Escudero. Hindi naman sa walang special treatment pero inaasahan ko at aasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo ng ating bansa. Ito si RH28 Raymond Adbas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Adbas. Samantala sa iba pang mga balita. Balita, bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maganda bang gising nyo? Siguro naka-ultabayo kayo ha. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Ang ultabayo po ay nagtataglay ng Lactococcus lactis strain plasma o postbiotic. Sumailalim po ito sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman pagpasok ko nito sa ating katawan, talagang napaka-potent po, napakabisa para maitaboy ang mga toksin sa ating katawan dahil ina-activate nito ang plasmacytoid inditryl cell o PDC.
Yan po yung tinatawag nilang commander ng ating immune system. Kaya maganda ng tulog mo, na-achieve mo magandang tulog kahit ikaw ay pagod, puyat o kaya stress. Kinabukasan may sigla ka pa rin. May panibagong lakas na humarap sa panibagong bukas. Yan po ang bisa ng Ultabayo. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Adventures. Kung meron pa ho kayong mga tanungan, abay mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Suporta naman sa lokal na mga produkto, tiniyak ng Pangulong BBM sa mga MSME. Detalye na balita mula kay Rose Mabiera. Rose, good morning. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na makakarating sa pandaigdigang pamilihan ang mga lokal na produkto ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa bansa. Bahagi ito ng mga effort ng pamahalaan na isulong ang mga lokal na produkto, hindi lamang sa local space kundi pati na rin sa digital space para mas mapalawak ang sakop na target nitong consumer. Ayon sa Pangulo, ang digital space ay isa sa mga pinto para mapasok ang pandaigdigang merkado. Ngunit, isa lamang itong paraan para ibenta o ibida ang mga produkto. Mahalaga pa rin aniya ang kalidad, pero hindi na ito alintana ng Pangulo. Kumpiyansa si PBBM na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino dahil natural na ang pagiging malikhain ng mga ito. I'm sure anyone who is in the market for these designs, whether it be furniture or fashion or everything else that we've seen today, I'm so confident that we will do well in the world market. Noong 2023, halos 7.1% ng gross domestic product o GDP ng bansa ay mula sa creative industry. Katumbas ito ng 1.72 trilyong halaga ng produkto at serbisyo at nagbukas ng trabaho sa 7.26 milyong Pilipino. Kaya naman, nangako ang Pangulo na gagawin ng pamahalaan ng lahat upang mas makilala pa sa mundo ang mga produktong gawa ng mga Pilipino. So we will do everything that we can so that the world will know even better how good Filipinos are. Yung galing ng Pinay, makita ng buong mundo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera. Samantala, opisyal lang nagbukas sa Mega Trade Hall 1 hanggang 3 sa PIB level po yan ng Mega Trade Hall Mega B SM Mega Mall, Mandaluyong City, ang pinakahihintay na 2024 National Arts and Crafts Fair. Aba, sa pangungunan ni Senator Loren Legarda, patuloy na nagiging plataforma ito sa pagpapaunlad ng creative industry ng Pilipinas maging sa sining, passion at pamanang kultural ng bansa. Si Senator Legarda nakaisip at sumuporta sa NACF mula pa noong unang edisyon nito noong 2016. Naging taunang selebrasyon na ito ng pagkamalikhain ng mga Pilipino at nagbubuklod sa mga lokal na artisano, mga katutubo, micro, small and medium enterprises o mga MSMEs upang maipakita ang kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng National Arts and Culture Fair, binigyan din ni Legarda ang kahalagahan ng naturang fair sa pagpepreserba ng local tradition ho natin. Ayon pa kay Legarda, sa pagbubukas pa rin ng National Arts and Crafts Fair, sa mundo ngayon kung saan natatakpan na ng modernong teknolohiya ang tradisyonal, mapapatunayan sa mga fair na ito na walang katapat ang ganda ng sining na hinulma ng kamay at may puso at kaluluwa. Sinabi pa ni Senator Loren, hindi nila ginagawa ang mga sining na ito para lamang sa kabuhayan kundi para na rin manatiling buhay ang tradisyon at kultura hanggang sa susunod na henerasyon. Dahil naman sa National Arts and Crafts Fair, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga mamimili na makabili ng mga produktong tunay na gawang kamay na mga katutubo at magkaroon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang kultura at mga tradisyon. 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinagting naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mga programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalaan lokal na nagmamalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng PAGCOR ang ilan sa mga bagong pakete para sa community bingo program nito.
Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng kanilang gross ticket sales para sa bingo event na may pahintulot mula sa PAGCOR. Kung maaari pong magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro, depende ho yan sa package sa kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo per Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad, mga samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag din ng makabuluhang mga gawain. Ganda Umaga Pilipinas. Ay, muntik tayong magkalimutan. 13,000 na 13,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ayan, ano yung ating mahiwagang tunog na yan? Nako, hindi ko po alam pero definitely, hindi daw po yan tabo o palanggana na ginagamit ho ninyo habang kayo ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Hindi ho yan. Tsaka hindi din daw yan palanggana o plato na hinuhugasan gamit naman ang smart dishwashing. Hindi po. Ayan, basta isang bagay yan na makikita ho ninyo sa logo ng ang Comadrona. Yung isang item. Yung pangalawang item naman, isa din daw po sa mga responsibilidad nung mga figure na makikita ho ninyo dyan. Ang nyo po mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang iyong mobile number. Ayan, sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda Umaga Pilipinas. 13,000 lang naghihintay na premyo dyan. Number coding sa Metro Manila, suspendido ngayong araw. Detalye mula kay Edniel Parosa. Edniel, RH52. Good morning, Kuya Angel. Suspendido na nga ang number coding scheme sa kamay nila ngayong Miyerkules, Oktubre 23, abiso ng MMDA. Ito'y kasunod ng anunsyo ng Malacanang na kanselado ang pasok sa government offices at klases sa mga paaralan sa buong Luzon. Epekto ng bagyong Christine, ibig sabihin, hindi mo na ipatutupad yung pagbabawal sa pagdaan ng mga sakyang may plakang nagtatapos sa 5 at 6 sa mga piling oras sa mga pangunahing lansangan. Samantala, kanselado rin, Kuya Angel, ang nakatakda sa ng pulong ng Metro Manila Council o itong mga alkalde sa Metro Manila kasama si DILG Secretary John Vic Remulla. Kasado sana ngayong umaga itong MMC meeting kasama ang bagong upong kalihim ng DILG kung saan isa sa mga planong talakayin ay ang guidelines sa paghatak sa mga sakyang iligal na nakaparada sa mga lansangan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, para ho sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Kapuluan, nakatutok ho sa radyo natin nationwide. Bukas na po yung nomination para sa radyo natin Excellence Awards 2024. Ang bawat qualified nominator ay mananalo din po ng 5,000 piso. So, ninominate nyo yung inyong paboritong announcer, DJ, news reporter, pati na inyong mga paboritong programa at ang inyong paboritong radyo natin station. Para makapag-nominate, bisitahin po ang official Facebook page ng radyo natin nationwide o kaya dumiretso na lamang po sa website na radyonatin.com/awards. At tingnan ho ninyo doon kung paano ho kayo mag-nominate. Ito lamang po ang bad news. Hanggang October 25 na lang, ilang araw na lang, 2 days na lang, ang natitira para po sa inyong pagsusumite ng entries ng inyong nomination para po sa Radyo Natin Excellence Award 2024. Ang bawat qualified nominator sa mga kategorya ay mananalo rin po. Kung sino yung nanalo, yung qualified nominator naman ay makatatanggap ng 5,000 piso. Maganda Umaga Pilipinas. Baka kayo ay naghahanap na magandang investment opportunity. Ito ho naman yung inalo ko sa atin ng Westchester Realty. Pinakamura na ngayong ready for occupancy unit sa buong housing industry. With easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ay ang Samira Mabalacat, o Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at saka Samira, at saka yung Sibera Prestige. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after ng take-out ng Pag-ibig Housing
housing loan. 7 days lang ha. After ng take-out ng Pag-ibig housing loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Ano pang inihintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito pong mga proyektong ito ng Westchester Realty ay napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Nasa loob po ng township ang munisipyo, simbahan, eskwelahan, palengke, mga grocery stores at iba pang mga amenities. Kaya hindi nyo na po problemahin yung traffic kung saan man ho kayo pupunta. Ang pinakamaganda pa ho nito, tawag muna kayo sa 0996-501-5555 o dinig kaya sa 0947-434-5555 for more inquiries. Ang pinakamaganda pa ho nito, kung ngayon kayo bibili hanggang Disyembre, may chance kayong manalo ng bagong kotse. Kaya sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto makalipas ang alas 5. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Ala din pong pasok ang mga korte ngayong araw na ito, no ha? Meron ng anunsyong ibinigay, asa na yung announcement, Ivan, no ha? Wala po kay Court Administrator Raul Villanueva. Meron na rin pong suspension ng mga korte sa National Capital Region at ilan pang mga probinsya. Antabayan po ninyo mga detalye. Samantala, nakalatag ng seguridad para naman sa pagharap ni Pastor Apollo Quiboloy sa investigasyon ng Senado. Ito ang tiniyak ni Senate President Francis Jesus Cunero matapos na payagan ng Pasig Regional Trial Court na makalabas pansamantala ng kulungan si Quiboloy upang harap sa Senate hearing. Ayon kay Cunero, kinausap na niya si retired Lieutenant General Roberto Ancan ng Office of the Sergeant at Arms para sa security measures. Kinausap ko na sa Senate Sergeant at Arms para tiyakin na magiging swabe at walang problema ang pagtanggap sa kanya ng Senado, kabilang na ang kanyang seguridad at pagpasok dito habang nandito siya at habang nagdidinig ang komite. Nagbigay din ng katiyakan si Senator Jesus Cunero na igagalang at irerespeto ng kapulungan si nating Pangulong Rodrigo Duterte kung ito'y dandalo sa investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs. Ayon kay Cunero, lahat ng mga resource person na dumadalo sa Senate hearing, anuman ang katayuan sa buhay ay nirerespeto, lalo na isang dating Pangulo na katulad ni Mayor Digong. Hindi na naman ito ang unang pagkakataon na harap sa Senado isang dating Pangulo dahil ginawa na ito ng dating Pangulong Noynoy Aquino nung magkaroon ng investigasyon sa SUP 44. Umaasa naman si Escudero na magiging maayos ang talakayan sa hearing. Pangungunahan ito ni Senator Coco Pimentel ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Man ang resource person, dating Pangulo man, ordinaryong Pilipino, marapat tratuhin ng may paggalang, respeto at buong pagkilala sa kanyang mga karapatang pantao sa ilalim ng saligang batas natin. Siyempre, dahil dati siyang Pangulo, inaasahan ko na sa parte ng mga miyembro ng Senado, bibigyan siya ng karampatang paggalang. Hindi lamang bilang tao, hindi lamang bilang Pilipino, pero bilang dating Pangulo ng ating bansa. Samantala, get well soon. Yan naman ang mensahe ni Manila Representative Benvenido Abante Jr. kay nating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na hindi makadalo sa pagdinig ng House Quad Committee dahil sa iniinda umano nitong karamdaman. Sa kanyang opening statement, hiniling ni Congressman Abante ang agarang pagaling ng dating Pangulo at ito'y para makapunta na sa susunod na pagdinig ng Quadcom. Ayon sa mambabatas, marami kasing mga tanong na dapat masagot sa pagdalo ng dating Pangulo sa nagpapatuloy na pagdinig ng komite, may kaugnayan sa extrajudicial killings ng nagdaang administrasyon. To former President Rodrigo Duterte, who has signified his intention to appear before the Quad Committee, get well soon. Sana po makapunta kayo sa susunod na hearing. Sana po samahan ka ng ibang invited personalities na nagtatago pa rin. Sana po sa pagpunta nyo rito
Marami mga katanungan ang maaari po ninyong sagutin. Samantala, upang maprotektahan naman ang pambansang seguridad at matigil ng pang-abuso sa mga dayuhan, isinabit na ng Quad Committee ng Kamara de Representantes ang mga nakalap nilang dokumento sa Office of the Solicitor General. Ayon sa Quad Committee, ito ay upang makapagsampana ng kaso laban sa mga Chinese national na gumagamit ng mga pekeng dokumento upang makapagpatayo ng mga negosyo at malalaking lupain o makabili din ng malalaking lupain sa Pilipinas. Inimok ng mga pinuno ng House Committee na sina Congressman Robert H. Marbers, Dan Fernandez, Benvenido Benibante at Joseph Stephen Paduano, ang OSG, agaran tapusin ang kanilang pagsusuri at simulan na ang civil forfeiture proceedings sa pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Nakato ng kaso kaya A.D. Taiyan, isang Chinese national na pinaghihinalang na meke ng mga dokumento upang makakuha ng Filipino citizenship. Ginamit din naman ito upang makaiwas sa mga batas na nagbabawal sa dayuhan na mag-ari ng lupa at makapagpatayo ng mga negosyo. Kabilang sa isinamiteng dokumento ay ang birth certificate ni Yang na inisyo mismo ng PSA noong 2004 sa kabila ng kanyang pahayag na siya ipinanganak noon lamang 1983. Ilan sa may ebidensyang isinumite ang marriage certificate ni Yang, tax declaration mula sa mga pag-aari nitong nasa kanyang pangalan at corporate records. Ikinakaalarma naman ni dating Malabon Mayor Antolin Lenlen Ureta II ang paglopo ng bilang ng mga menor de edad na nasasangkot sa premarital sex. Tinukoy ng dating alkalde sa pag-aaral ng University of the Philippines Population Institute kung saan lumitaw na 32% ng mga may edad 15 hanggang 24 ang sangkot sa premarital sex. Lalo pa ang kinababahala ni Ureta na 78% ng mga kabataan ay ginagawa ito ng walang anumang uri ng protective contraception. Idiniin pa ng dating alkalde ng Malabon na nagpataas ito ng panganib sa maagang pagbubuntis at maaaring pagbulanti ng sexually transmitted infections. Ito ang dahilan kung bakit nais ni Ureta na tutukan ang panukalang batas at iba pang mga programa na babali sa lumulubong teenage pregnancy sakaling manalo bilang kongresista ng Malabon sa 2025 midterm elections. Itinuturing ito ng dating Malabon Mayor bilang social emergency na dapat agapan ng gobyerno. Tiniyag din ni Ureta ang social protection ng mga kabataang ina't ama kasabay ng pangako na dapat mas maabot ng mga ito ang reproductive health services at mapataas din ang awareness ng naturang mga issue sa kabataan. Si Ureta ay anak ng dating senator na si Tessa Aquino Ureta, naging 3-term mayor at vice-alkalde at konsehal din ng Malabon. Umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga nga pala sa mga suki natin dyan sa ibang dagan sa ating Midnight Singers. Gandahan nun yan ng practice. Dyan po sa San Diego, California. Sina Boss Manny, si Tita Cora, si Sir June Yambao, at saka si Tita Lloyd, at saka si Sir Art. Magandang umaga po sa inyo. Pagbutihin yung pagpapractice. Birthday naman ngayon ni Dr. Yeye Manawis. Si Dr. Siegfried Yeye Manawis ay nagdiriwang ng birthday. Nako, sarap ang pro-breakfast sigurado niyan ngayon sa Pair Cargo sa NAIA BOC. Ayan, magandang umaga ho sa inyo. Doc Yeye, happy birthday. And congratulations kay Mayor Pido Garbin ng Legazpi Albay. Samantala, suspendido na nga ang pasok sa lahat ng mga korte sa buong Luzon ngayong araw, October 23. Ayon kay Chief Justice Alexander Gesmundo, ito ay bilang pagkonsidera sa nagpapatuloy na panalalasan ng Bagyong Christine na nagpapasailalim sa halos lahat ng bahagi ng Luzon sa Signal number 1 at Signal number 2. May follow-up report pa si Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, ako yung Angelo. Sinuspindi ng Korte Suprema ang ilang pasok sa mga lokal na korte ngayong araw, October 23, na apektado ng Bagyong Christine. Sa inilabas na memo ni Supreme Court Administrator Justice Raul Villanueva, walang pasok sa mga korte at opisina nito sa ilang rehiyon sa Luzon. Kabilang dito ang Region 1, 2, 3, 4A, 4B, Region 5 at National Capital Region.
Inatasan naman ang bawat tukom sa bawat nabanggit na rehiyon na i-monitor ang sitwasyon at kondisyon ng kanilang mga opisina. Gayon din ang dahil sa posibleng epekto ng bagyong Christine. Dapat din nabukas ang kanilang komunikasyon sa mga abogado at sa mga nakaschedule sa pagpunta sa korte. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Samantala, binunyag naman ang Comadrona Party List sa marami pang mga Comadrona o mga birthing center ng Comadrona o mga midwife ang hindi pa nababayaran ng Philippine Health Insurance Corporation. Aba, PhilHealth kung ano-anong inuuna nyo. Ito ay sa kabila ng halos 90 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth kung saan ang mga bahagi ay nailipat na sa National Treasury. Nakiusap naman ang Comadrona Party List nominee na si Attorney Arnel Gobalia na bayaran na ang mga birthing center na pagmamayari ng mga midwives sa mga Comadrona natin. Marami niya sa mga ito ang may claim para sa maternity care package at newborn care package benefit mula po sa PhilHealth. Binigyan din pa ng kinatawan ang Comadrona Party List na inaabot ng taon ang ilan bago sila mabayaran ng PhilHealth. Legit naman yung mga claim at ang ikinakatiwiran ay iba't ibang mga issue. Sinabi ni Attorney Gobalia na sa loob ng mahabang panahon, kasama pa rin ang mga Comadrona sa mga pinakanakakaligtaan at marginalized licensed professional health workers sa bansa. Patuloy niyang humaharap ang mga midwives sa mga hamon sa kanilang propesyon at hindi pa rito dapat dumagdag ang pahirapang o ang pahirap na pagbabayad ng kanilang mga claim. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, nurse, pharmacist, mga doktor, mga researchers at iba pang mga profesional, mga stakeholders na nais garantihang makakarating hanggang sa mga malalayo at liblib na lugar ang basic health services. Ganda Umaga, Pilipinas! Si Congressman Pido Garbin, ito po ay inaatasan ng maupo bilang mayor ng Legazpi City. Congressman Pido, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Angelo, and good morning sa lahat ng nanonood, nakikinig sa DCRH. Opo, ano pang iniintay natin, Kong Pido, bago nyo i-assume yung pwesto sa Legazpi? Alam mo, Angelo, kahapon pa lang yung en-bank session and nagpapasalamat tayo sa unanimous decision ng Korte Suprema. At yung COMELEC kasi inaantay nila yung official copy ng desisyon para iupo tayo bilang mayor ng Legazpi City. Pero alam mo, Angelo, hindi tayo makapag-celebrate dahil bahang-baha dito. Yun nga yun ang sabi ko baka kailangan mag-assume na kagad kayo kahit wala pa yung atas. Well, kailangan ng ayuda doon na mayor. Kahit hindi naman tayo nakapag-assume or wala tayo sa pwesto, we continue to do this relief and rehabilitation effort sa tagal ng panahon. Yun yung isang advocacy ng Ako Bicol Party List sa Angelo. So, dyan tayo nakilala. And in fact, kahapon pa, while monitoring the typhoon, tayo ay nakapagtalaga ng ilang evacuation centers. And at the same time, tumutulong sa rescue operations. So, talagang kulang sa tulog, Angelo. Kumusta ngayon as we speak? Wag lang siguro ang Legazpi, but ang pangkalahatan ng Albay? Pangkalahatan ng Albay, nasa red warning pa rin. Red rain warning yung ibang munisipyo at distrito. But malakas pa rin yung hangin. And karamihan ng urban areas ay lubog talaga. Especially those yung mga nakatira sa tabi ng ilog ay talaga yung iba inanod yung kanilang mga bahay. We don't know yet the full scale of the damage, pero sa tingin ko po maraming casualty. Naku, meron nga daw hindi ma-rescue dahil kanina may mga nakausap din tayong judges doon at kinukumusta nga natin. Ang sabi ho nila, Mayor, pahirapan ang rescue, lalo-lalo na kagabi. Dahil bukod sa malakas ang tubig, madilim. Tama ho kayo. Talagang dissipated yung ating
mga rescuers. Remember, we're talking about the entire Bicol region. Oo. And pag spread out mo yung BFP, Coast Guard, Police, Army, bawat munisipyo ay nangangailangan ng rescue. And other than that, yung pag-rescue is one thing, but the other thing is the safety also of the rescuers. Minsan, hindi makapasok yung mga rescuers dahil sa sobrang lakas o ng current ng tubig. Minsan yung kanilang rubber boat, naka-paddle lang nakasagwan lang, hindi motorized po. Oo. Pero nakabalik na bang kuryente? Wala pa rin? Dito sa amin, sa Legazpi, wala pa pong kuryente. Okay. Malakas pa rin ulan ngayon dyan, Mayor? Medyo humupa na, but as you know, 24 hours yung ulan. Talagang yung dapat ibuhos sa 2 buwan. Yun ang estimate. Hindi naman tayo expert doon, pero yun ang estimate ay naibuhos lang within 24 hours. Wow. Sige, ma'am. Mayor, makikibalita kami siguro mamaya. Pagka medyo lumiwanag na, alam naman namin, hindi rin kayo mapipigilan ng mga baha para mag-ikot para matulungan yung ating mga kababayan. Pero yung mga ayuda naman, yung mga relief goods, yung mga food packs naka-preposition na, no? Naka-preposition na on our part, sa Ako Bicol Party List. Pero alam mo, tingnan natin yung local government kung gano'n sila ka-prepare dito. But as we speak, ang aming food packs will only be catering yung mga lumubog talaga yung kanilang mga bahay. Pa-prioritize. Yung evacuation center. So priority muna. Oo. But we are coordinating not only with the DSWD, NFA, but even with the National Irrigation Administration dahil meron din silang stockpile ng murang bigas na pwede maipamahagi. But the most important thing is really to yung rescue operations na until now ongoing pa rin na Angelo. Oo. Paano nga pala yun? Gaano karaming rescue boats meron ho kayo, Mayor? Well, we cannot account dahil spread out talaga. In fact, kahapon dito sa city natin, aside from the Coast Guard and BFP, yung kanilang utilities are talagang pinaghati-hatian kasi doon sa 3rd District, sobra Libon, Was, Pulangi, doon talaga ang grabing lubog at may mga casualty nga ho tayong kumbaga naisabi sa news. But officially, antayin po natin mamayang pag nagliwanag. Sige. Hirap nito. Hindi ko kayo makongratulate dahil sa inyo. But congratulations na rin, Mayor. Ano ha? Mahirap mag-celebrate ngayon. The most important thing siguro is matulungan natin yung mga nasa lanta ng bagyo. Hindi, at saka sana nga, as soon as possible, maka-assume ho kayo nang sa gayon maging official din ho yung inyong pag-ayuda din ho sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Teka nga pala, paano yan? Di ba tatakbo kayo sa ilalim ng Ako Bicol uli? Hindi kayo tatakbo as mayor? Well, tama po, Angelo. Siguro, we will have this best 8 months to serve 8 buwan na pakita sa mga kababayan natin Legazpeño para sila mapagsilbihan. But just the same, it's still on equal footing na kahit nasa Kongreso tayo, taga-rito naman tayo sa bagay, So mararamdaman pa rin nila yung ating pagsisilbi. Hindi lang sa Kongreso, kundi yung constituency works natin dito sa City of Legazpi. Mayor Pido, ingat po kayo dyan sa Bicol at from time to time tawag ho kami for updates. Maraming salamat po for joining us. Salamat. Apo, ingat. Si Mabalos. Si Mayor Pido Garbin ng Legazpi City dyan po sa Albay. Magandang umaga, Pilipinas!
Ay, yung malakas promo nga pala natin, akala nyo may bagyo, titigil na si Sherwin Alparo. Hindi! Nandyan po sa Barangay Tramo, sa Tramo, Barangay San Dionisio, Parañaque, si Sherwin Alparo. Kaya doon sa mga taga Tramo, Barangay San Dionisio, Parañaque, lakasan nyo na inyong mga TV at radyo. Nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo, naghahanap ng mahuhuli at bibigyan ng premyo. Maganda umaga, Pilipinas! Speaking of premyo, ito na po ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 13,000 pesos. Mahiwagang tunog! Ayan, hindi ho yan tabo o balde na gawa sa metal, ginagamit habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Pero yan po ay isang metal item na may kanto. O, ayan, At kadalasan yan po ay responsibilidad ng isa sa mga figures na makikita ho ninyo sa Angkomadrona logo. Ayan, yung pangalawang item din, makikita din ho ninyo doon po sa Angkomadrona logo. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ninyo ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number. At po sa mga sasali ho naman online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Yan po ang ating mahiwagang tunog. 13,000! Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo may mga importanteng lakad ngayong araw na ito, magmaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol is specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po kay Court Administrator Raul Villanueva. Ayan Justice, kumusta na ho kayo? Magandang umaga. Ay, at saka sa kanyang mami na nakatutok din ho sa atin tuwing umaga. Good morning po sa inyo. Ingat po kayo. At doon ho sa mga teacher ho ng Nueva Vizcaya State University. Magandang umaga din ho sa inyo dyan. Lalong-lalo na sa mga suki natin na laging nag-aabang ng mahiwagang tunog. Yung isa talagang nagtanong pa kay Attorney Arnel Gubalye kung humihingi ng clue kung ano daw po yung ating mahiwagang tunog. Sabi ni Attorney, hindi ko alam. Wala akong kinalaman dyan. Maganda umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Aga, Pilipinas! Naging mainit pong usapin ngayong linggong ito yung issue ho naman ng polisiyang gustong ipatupad ng Land Transportation Office. Yun daw pong mga hindi kaagad nare-rehistro ng mga sasakyan, lalong-lalo yung mga second hand. May multa kaagad kapag hindi kaagad na narehistro. Pero bago ho natin dakuhan si Attorney Robbie Consuni, ang trustee ng Automobile Association of the Philippines. Kasama muna natin si Ben Estareja. Attorney Robbie, mula po sa Pag-asa, alamin natin ang latest mula po naman sa Pag-asa kaugnay ng bagyong Christine. Benny, good morning. Good morning po, Sir Angel. Meron tayong update regarding kay Tropical Storm Christine. Ito po ay bahagyang lumakas pa at 85 km per hour malapit sa kanyang sentro at may pagbugso na hanggang 105 km per hour. At bahagyang bumilis naman ito, 25 km per hour, moving west-northwest pa rin po or paangat na palapit sa ating kalupaan. Ito ay tropical storm category pa rin at huling namataan, 340 km silangan ng Infanta Quezon. Possible na bago ito maglandfall mamayang gabi or bukas ng madaling araw, lumakas pa ito into a severe tropical storm. And then
Pagkatapos na maglandfall somewhere sa may Isabela, tatawirin ang natitirang bahagi pa ng Northern Luzon. Mag-emerge po bukas ng hapon or Thursday ng hapon dito sa may Ilocos region, papunta ng West Philippine Sea, and then lalabas naman ang ating PAR pagsapit po ng Friday ng hapon. Nakataas ngayon ng Tropical Cyclone Wind, signal number 2 sa buong Ilocos region, buong Cordillera region, gayon din sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and Aurora. Signal number 3 rin sa Nueva Ecija, Tarlac, Northern Zambales, and Northern Bulacan, gayon din ang Northern Quezon, kabilang Polillo Islands. Signal number 2 rin sa Camarines Norte, Northern and Eastern portions of Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, Northeastern portion of Northern Samar, at hilagang bahagi ng Eastern Samar. Signal number 1 naman sa Batanes, Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, signal number 1, gayon din ang natitirang bahagi pa ng Calabarzon, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, rest of Camarines Sur, rest of Albay, rest of Sorsogon, Masbate, Calamian Islands, at signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Northern Negros Occidental and Negros Oriental, Northern and Central portion ng Cebu, buong Bohol, gayon din ang rest of Eastern Samar, rest of Northern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Ito yung mga makakaranas po ng mga pagbugso ng hangin na direktang epekto nitong si Bagyong Christine. At yung ating mga paulan, concentrated pa rin po dun sa may dadaanan nito sa may eastern sides ng Luzon, and then eventually po kapag ito'y lalapit na mamayang gabi, malaking bahagi ng Northern and Central Luzon magkakaroon din po ng mga malalakas na mga pag-ulan. Possible tayo magtaas po ng mga heavy rainfall warning. So yellow, red, or orange warnings po yan. Possible tayo dyan. At pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan sa banta ng baha, sa pag-apo ng mga ilog, sa pagguho ng lupa sa mga mountainous areas, at ibang lugar pa dito sa Luzon and Visayas, as well as northern portions of Mindanao, meron din pong epekto nitong si Bagyong Christine, kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms, kaya minsan din po ay malalakas. Yan muna ang latest dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Balik po sa inyo. Bakit nakakonsentrate ngayon yung buhos ng ulan sa may Bicol area, Benny? For one po, ito ay malapit dun sa Bagyo, no? Parang yung Catanduanes po ay 180 kilometers away na lamang po from its center. Oo. At affected na rin po eventually yung mga nasa may Quezon, nasa may Aurora, mamayang gabi po dito naman sa may Cagayan Valley. Pero akala ko maglalandfall siya sa bandang norte. Apo, yung mismong sentro ang pag-uusapan po natin, siya ay pupunta dun sa may Isabela. Pero yung lawak po niya kasi sa ngayon ay nasa 750 kilometers po. At yun ang diameter niya, doble pa po noon. So malaki talaga. So kaya mas malalakas yung bumubuhos ngayon dito sa may bandang Bicol. Yes po, at saka madaming moisture po kasi dun sa may area na yun eh. Kaya po, nakakapag-record talaga ng mga minsan torrential po na ulan talaga. Sabi mo nga, medyo may kalakasan bumili siya, pero lalo pang lumakas, ano ha? So, hindi naman natin pinapanalangin, ano? Pero ito bang nararanasan ngayon dyan sa Bicol, doon sa iba pang mga area na dadaanan nito, ganun din kalakas yung buhos ng ulan? Ang forecast po natin is possible po na mag-heavy to intense na ulan dito sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, sila naman po yung posibleng makaranas for today ng pinakamatitinding ulan. Pero dito sa Bicol region, up until tanghali po, malakas pa rin yung ulan. Hanggang mamayang tanghali? Apo. Utang na loob. Ala silang kuryente daw doon eh. Maraming area. Oo. Pero ang kagandahan dito, ang good thing is bumili siya. Di ba? Hindi siya masyadong mananatili na sa kalupaan. Yes po, as anticipated naman siya. Kaya mamayang gabi po, possible na mag-landfall naman na. Oo. Sana pag-landfall nito. Kaya lang, wala na rin babangga ang bundok kasi eh. Di ba? Yung ano lang po, parang Caraballo, saka yung northern part po ng Sierra Madre. Sana nga, may sapat yun para mapahina natin, ano ha? Oo, kasi lalo pang yung forecast natin na lalo pang lalakas, mga anong oras yan? Based po dun sa ating forecast ay by tanghali po. By tanghali? Apo. Okay. Pero may kasunod pang cluster of clouds eh. Nakikita namin sa satellite feed. Opo, actually, ano yan? Yung strip na clouds dun sa may east niya, considered po siya as trough
Draft naman to. Apo, draft yung parang extension niya. But then, usually po kapag may mga draft din, hindi rin naalis yung chance na magkakaroon po ng panibagong low pressure area. So, monitoring pa rin ang kami for now. So, itong draft na ito, pwede pang mag-develop to panibagong sama ng panahon? May instances po na ganun. Sana naman, wag na, no ha? Oo, dahil mukhang ang tutumbukin din, the same direction ni Christine, no? Mas mataas po. Mas mataas lang. Mas mataas naman. Oo. So, baka may chance na hindi siya maglandfall. Pero yung napakakapal na cluster, nakapasok na sa sa par natin sa par line? Opo, meron po. May portion na nakapasok din. Wow. Sige. So Friday pa natin inaasahan na lalabas to. Kung sakasakali. Ay, sus, may Ginoo siya. Sige, oo. Tama ba yun? Ang sinabi nila, yung buhos ng ulan na bumagsak dito sa Kabikulan equivalent to 2 months? We have to confirm po, no? Pero sumobra na po siya dun sa monthly. Sumobra na sa monthly? Opo. Kasi continuous pa rin po yung ulan. Oo nga, grabe. Tsaka yung mga coastal area talagang, kawawa. No? Pero ang Mindanao, hindi na masyado inuulan. As of now, mga light to moderate rains po. Unlike po kahapon, may mga lugar. Oo, torrential din Tsaka tuloy-tuloy din. Ay, pero for now po sa mapa natin, mas concentrated na sa Northern Visayas and Luzon. I see. Sige, Benny, nakatulog ka naman? Hindi pa. Sige, vitamin C ha. Oo, pakisabihan yung mga kasama natin, dagdagan ng intake ng vitamin C ha. Kinakailangan ng lakas ng ating mga taga-Pag-asa, mga forecaster natin. Thank you. Ingat, Benny. Si Benny Estareja mula po sa Pag-asa. Ay, susumigin ng buhay ito. Umaga, Pilipinas! Attorney Robbie Consuni, magandang umaga po sa inyo. Mukhang yung bagyo na humahagupit na sa ating automotive industry, sa ating automobile industry, paparating pa lang din. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angelo, at saka sa nanonood at nakikinig. Opo, alam namin kayo din pikon na pikon dito sa bagong panuntunan po ng LTO. Pwede ho ba yun na retroactive yung kanilang pagpapataw ng multa sa mga hindi na rehistrong mga sasakyan? Di ba ang mga batas natin dapat prospective, hindi dapat retroactive, lalo kung punitive. Ang sagot ko po dyan ay yung ex post facto law na sinasabi, yung retroactive effect only applies to penal punitive provisions of law. Yung may punishment na sinasabi, yung may imprisonment. It does not apply to the regulatory fine, per se, yung tungkol dyan sa ex post facto law is not an applicable argument. The applicable argument is there is a problem that we have. Is there a reasonable connection to the proposal of 20,000 pesos? Reasonably ba? May link ba talaga siya? Hindi lang yun. At saka dapat yung retroactive kung makikinabang ang akusado. Dito naman alang akusado, di ba? So, hindi ko talaga maintindihan. Kahit marami ho na kami nakausap na abogado. Sabi nila, ang constitutional tong ginagawa ito ng ng LTO. So, ano hong magiging move ng Automobile Association of the Philippines, attorney? The Automobile Association of the Philippines is monitoring the case, the regulation. Kasi po ang announcement mo ng executive director, pag-aaralan daw at pag-aaralan kung palalawagin yung mas malawak ang coverage o hindi yung ganun ng coverage. Hinahanap namin yung talagang reasonable connection nung ginagawa nilang batas o ginagawa nilang regulation at saka yung obligasyon ng may-ari at saka yung mga bumili at yung nagbenta. Wala akong connection talaga yung 20,000. Wala akong connection yung tungkol dun sa 5 days na sinasabi at saka 20 days. Saka napaka-ikli talaga nung notice ng Wala mang lang information campaign, walang educational campaign, at saka wala wala namang consensus build-up tungkol sa stakeholders. Kami sa AAP, wala namang kaming imbitasyon para sa LTO na mag-comment tungkol sa proposal na yan na AO.
Sabi nga ho nung nakausap namin, parang harap-harapang pang-hold up ito, 'di ba? Para mong binigyan ngayon ng katwiran yung mga mga taga LTO, yung mga flying squad nila, na magkaroon ng katwirang mga otong, paparahin ka, registration mo, luma yung sasakyan mo, second hand yan, asan yung registration? Tapos pag hindi nagtugma doon sa lisensya, 40,000 to. Sige, 1,000 na lang. Pero ayusin mo, Hindi ba, binibigyan mo ng puwang ng mga otong yung mga taga-LTO Tama po yan, Sir Angelo. Yung nakakatakot talaga dyan, yung sinasabi ni ED, Executive Director, case-to-case. Ang problema sa case-to-case na in-announce niya, wala pong criteria ang batas. Yung ba para sa sirang auto, na total wreck na auto, patay na may-ari, yung na-ticket lang, yung sunod-sunod na paglilipat. Lahat pa sila may babayaran na 40 plus 40 plus 40 dahil 4 na yung nagbentahan no? At saka yung mga korporasyon na wala na pala. Sarado yung mga korporasyon. Pero hawak ko pa yung auto na 1990 na napakaluma. Oo. Sino sisingilin nun? Magbabayad? Kaya nga, sino hahabulin nun? Pagka ganun, kung sarado na yung kumpanya, nakarehistro sa kanya, yung may-ari, yung bagong owner? Tama po yan. At wala sa administrative order yung mga sitwasyon na ganun. At saka ang hinahanap po namin, yung talagang 1-year period siguro ang pwede. Ang dalawang item po ang nakaka-question dun sa AO na yan Mataas yung penalty at nakikita namin para sa motorsiklo lang yun, hindi para sa 4 wheels. Motorsiklo pa lang yun? Yung sinasabi nilang 20 to 50,000 peso fine, nasa batas po ng motorcycle crime prevention. Okay. Wala ho dun yung tungkol sa auto. Yung sinasabi nilang 5 days to register, nandun sa motorcycle crime prevention. Yung 20,000 nandun sa motorcycle. Pero yung sa auto, 4 wheels, wala ho. Yung sa anti-carnapping, nandun yung 20 days para sa 4 wheels. Pero wala ho yung basehan nila para sa 20,000 para sa 4 wheels. Anyway, oo. So pati pala kayo namumroblema kung saan ginanggaling to. Sa hinugot itong polisiyang ito ng LTO, Ay, sus. At saka yung maganda po dyan, Sir Angelo, online daw ang pagre-report ng mga nagbenta. Pero meron ba tayong announcement dun sa period ng September 16 hanggang sa ngayon? Saan ba yung online na yan? Nasa website ba? Nasa LTMS na sistema nila? Wala naman ata sa LTMS. At saka wala naman silang request dun sa service provider ng LTMS na buksan yung portal ng LTMS para sa mga hindi nag-register. Tsaka sa dami ho ng problema ng LTO, bakit naman sinabay-sabay? Hindi kaya to cover up lang doon sa problema nila hindi hanggang ngayon may problema sa plaka, dispalinghado yung mga lisensya, ang dami pa rin ho ngayon, papel ang lisensya. Sasabayan mo pa ng ganitong klase ho ng issue, Oo. Pero sumulat na ho kayo sa LTO? Hindi pa po. At sinusubaybayan lang namin yung development pero dapat po Pero dapat on their own, nakita na nila yung sakit ng ulo, nakita nila yung problema, nakita na nila yung uproar ng publiko, hindi lang naman on air, sa social media, nakita na nila kung paano magreklamo yung ating mga kababayan na nalilito. Dapat sana, motopropyo, bawiin na muna nila itong polisiyang ito. Otherwise, binigyan mo nga ng ngipin yung mga law enforcer na mangotong sa ating mga kababayan. Tama po yan. Agree kami dyan. Suspend muna yung AO. Oo. Mabuti nga dito sa Metro Manila, napapansin mo ito. Doon sa mga probinsya, yung mga kababayan natin doon, ala naman lakas ng loob na magreklamo pagka LTO na yung pumara sa kanila Napaka-unreasonable kasi yung 5 at saka yung 20-day period na sinasabi. Kasi pag-iisipan yung 20 working day period niyon, dapat hanapin ko na yung file ng nabili kong auto. Dapat may PNP clearance na ako. Dapat may COC Certificate of Cover ng insurance. Dapat may motor vehicle inspection na ako. Kung hindi umaandar yung auto ko,
O nga naman. yung mga collector car, no? Saka motorsiklo. May mga collector diyan, hindi umaandar. O paano nga pala yun? Paano ko papa-emission test yung hindi umaandar? At paano ko tutuparin ko yung tungkol sa 20 days na yan? 20 working days. Kahit 20 working days. Kahit 1 year, baka hindi namin magawa. Kahapon pa ho namin pero, si seller, magbabayad pa rin siya 20. Si buyer, magbabayad pa rin ng 20. Ganun? Oo, kahit hindi umaandar. Silang dalawa? Kasi nga, wala akong criteria. Case to case masyado eh. Dapat nilista na lang. Tsaka nila sabihin, ayon sa nakalista. Kung nandun pa sa nakalista. Kung baga sa crime aggravating at saka exempting circumstances. Yung nakapagdagdag at saka yung nakapagbawas ng penalty nyo. Anyway, ang grupo ho nila Attorney Alielinton, alam ko magpapahil lang ho sila ng complaint sa kung hindi yata sa korte para mapati-RO ito. Pero nananawagan na tayo kay Secretary Jimmy Bautista. Baka naman po pwede siya nang manghimasok dito sa usaping ito. Kung ayaw makapag-usap po sa amin ni Yusek Bigormento, kahapon pa ho namin, isang araw pa ho namin hinahunting, ayaw kami sagutin baka naman ho po pwede, Secretary Jimmy, kayo nang umaksyon, dahil bago pa uminit ang ulo nito pong lalong-lalo na ho yung mga makukutungan. Diba? Kasi for sure, marami nang gagamit dito sa isasangkalan tong usapin ito para makapangutong In the meantime, Attorney Robbie, thank you for joining us. And from time to time, makapag-ugnayan din po kami. Salamat po. Si Attorney Robbie Consunji mula po sa Automobile Association of the Philippines. Yuel, ayaw ba talaga ni Director Bigor? Ayaw. Bakit? Gumising na madaling araw? Hindi naman madaling araw. Gaga na nga ngayon Maganda umaga, Pilipinas! Gagawa-gawa kayo ng mga polisiyang hindi nyo naman maipatupad. Ano yan? Pangungutong lang? 10 minuto na lamang. ACS na umaga. General Ruben Teodor Sindak. RD pala siya ng Darjan po sa Bicol Region. Na-cancel pala yung kanyang flight kahapon, stranded ngayon sa Naga City, kaya nakikinig daw siya ngayon sa Robinson's Mall. Magandang umaga ho kay General Teodor Sindak. Happy birthday din kay Attorney Peter Montojo, 85 years old pala ito. Tatay ni Mayor Guard Montojo, naglingkod ho bilang mayor for 23 years dyan po sa Romblon. Attorney Peter Montojo, magandang umaga po sa inyo. Buti lang magandang gising ho natin dahil na tayo nakapag-ultabayo. Yung ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement. Rekomendado po ito ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano po ito? Ito po ay nagtataglay ng Lactococcus lactis strain plasma na dumaan ho sa mahabang clinical trial. 50 billion cells po ng Lactococcus lactis strain plasma ang taglay po ng Ultabayo. Ang ginagawa ho nito, pagpasok ho sa ating katawan, ina-activate po ang plasmacytoid dendritic cell. Yung po naman yung commander ng ating immune system sa katawan. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng malakas na pangangatawan, malakas ang ating immune system, nalalabanan ang mga sakit. Habang tayo natutulog, ay nagkakaroon tayo ng panibagong sigla sa kinabukasan. Available po ito sa lahat ng Mercury Drug Stores at iba pang mga butika nationwide. Ultabayo, pampalakas ng ating katawan pagka tayo po ay stress, pagod at puyat. Maganda umaga, Pilipinas! May winner na si Sherwin Alparo dito po sa Barangay San Dionisio, Parañaque. Sherwin? Yes, magandang umaga, Angelo. At dito nga sa dito sa Tramo Street sa Barangay San Dionisio, Parañaque, medyo tumila na yung ulan. Ayan, pero makulimlim pa rin yung kalangitan, pero naka-jacket na yung karamihan dito, nakapang ulan, pero wala na yung ulan. Patay ko, nakapang ulan din ngayon. Pero dito sa JR&RS General Merchandising, malakasang naka-tune in sa DZRH yung kanilang tindahan. Dahil ayun, yung kanilang cellphone dito. Pakita mo nga yung cellphone mo. Ayan, and naka-DZRH. Nakatutok. Karen. Si Karen. Karen, palagi kayo naka-tune in sa DZRH? Apo. Sino pa po rin yung announcer tuwing umaga? Ito talaga tinawag pa Tumawag ng export.
Mahihayin si Karen, may bumibili kasi ayun, may bumibili sa kanya. Sino paborito announce sa tuwing umaga? Angelo Palmones. Angelo Palmones, bigyan ng 1,000 pesos yan! Tagal. Nakaiwan nyo 1,000, ayun no. Saka bigyan ng grocery bag at ng DZRH umbrella dahil umuulan. Yan o, ha? Umuulan. Hindi mabuksan, yan. Para sa iyan, kaya ano masasabi mo? Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Angel at sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok. Kahit pa malakas ang ulan, umulan man yan o umaraw dito sa DZRH, mas malakas from hours number 6. Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, sa mga nakapaligid dyan po sa Binangonan, Rizal, pasyalan po ninyo yung St. Monique Malay, the most prestigious project dyan po ngayon sa Binangonan. Puntahan ho ninyo yung kanilang Bianca Townhouse model. The 2-story ho yan, bahay with balcony. Aba, meron pong 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig financing at less than 20,000 pesos na monthly amortization. Payable in 30 years. Kaya ito, ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito ang kagandahan dito, paggising mo ninyo, pagpunta mo ng balkon, pasalubong sa iyo malamig na hangin at magandang tanawin. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. St. Monique Malay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas. Habol tayo sa... Nasaan palengke si Giselle? Anyway, Giselle, tataas pa daw ang local prices dahil sa epekto ng bagyong Christine. RH15, Giselle Ricaport, good morning. Kuya Angel, good morning. Ramdam na yung epekto ng tinapiasang 15% taripa ng bigas dito sa ilang pamilihan. Sa Maricaban Public Market sa Pasay City, pataas na o mababa na sa 42 pesos ang kada kilo ng pinakamurang imported na pangunahing butil. 10 araw na may ganitong supply ng bigas dito sa pamilihan at asahan na raw na magtatagal pa ang ganito kamurang presyuhan dahil sapat naman yung kanilang supply. Sa mga nakalipas kasing linggo, mahal sa 50 pesos pataas ang imported na bigas dito sa palengke sa kabila ng tariff reduction. Mabibili naman sa 45 pesos ang kada kilo ng pinakamurang lokal na bigas o sa 1,080 pesos ang kada 25 kilo, habang 56 pesos naman ang kada kilo ng pinakamahal. Pero sabi ng mga rice retailer, nangangamba sila na muling tumipa ang presyo ng lokal na butil dahil sa epekto ng bagyong Christine sa mga palayan. Kaya kung may 45 pesos kada kilo anilang lokal, posibleng bumalik sa 50 ang kada kilo ng pinakamura pagsapit ng Kapaskuhan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. And with that, papaalam na ho tayo dahil susunod ng 2x2. At ang ACS Balita, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kita ho ninyong epekto ng pagkalbo natin ng bundok. Ang dami ho ngayon flooded area. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn. Ang sabi niya, evil people always support each other. That is their cheap strength. Maganda umaga, Pilipinas. Alas 6 na umaga.